isang family of 4 sa Manila. Hindi umiinom, hindi naninigarilyo, sa bahay lang kumakain. Maayos ang pamumuhay, disiplinado, pero 3 sa kanila nagkaroon ng malalang sakit. Cancer sa atay, cancer sa tiyan, at tumor sa bituka. Akala ng lahat, namana. Pero hindi. Ang ina na nagluluto araw-araw ang hindi sinasadyang pinagmulan ng problema. Maraming pag-aaral ang nagsasabing may 6 habit ang mga Pilipino sa loob ng kusina na silent lumalason sa inyong pamilya na di nare-realize. Ako si Janet at ngayong araw gusto kong sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Ang tamang paraan ng pagluluto ay hindi lang tanda ng pagmamahal. Ito rin ang proteksyon laban sa mga sakit tulad ng cancer. Una, paulit-ulit na mantika. Marami ang nagre-reuse ng pinagprituhan ng longganisa, tusino at lumpia. Pero pag paulit-ulit pinaiinit ang mantika, naglalabas ito ng aldehyde at acrolein, mga chemical na pwedeng magdulot ng cancer sa atay, pancreas at sikmura. Ikalawa, naghihintay munang umusok ang mantika para mas crispy daw ang mga piniprito, bangus, tilapia. Pero pag umusok na yan, nasusunog na yan at naglalabas ng benzophyrine, isang toxic compound na pwede magdulot ng cancer sa baga, lalo na kung kulob ang kusina. Ikatlo, gamit pa rin ang gasgas na non-sticky pan. Kapag nagtuklap na ang coating, humahalo sa pagkain ng heavy metal at chemical. Sa tagal, nakakasira ng atay, bato at tiyan. Ika-4, yung gustong-gusto nating sunog na inihaw. Masarap, oo. Pero ang itim na bahagi na yan, puno ng carcinogens na sumisira ng lining ng tiyan at bituka kapag madalas kainin. Ika-5, mainit ang pagkain sa manipis na plastic. Maraming naglalagay ng mainit na sinigang, adobo, sa low quality na plastic container. At pag ganito, naglalabas siya ng chemical na nakakasama sa atay, bato at hormones. Ika-6, pag marinig ng karne gamit ang seasoning powder bago iprito. Common na common ang mga Pinoy dyan. Pero pag niluto sa mataas na init, may chemical reaction na nakakasakit sa tiyan. Mas safe kung ilalagay ang seasoning pagkatapos maluto. Ang apoy sa kusina pwedeng magbigay ng buhay, pero pwede rin itong maging mitsa ng karamdaman kung mali ang paraan. Kaya simulan na natin ang pagbabago para sa sarili natin at para sa pamilya natin. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, mag-comment ka at i-share mo para mas marami pang maging aware. At kung matagal ka pang may acid reflux o problema sa tiyan, i-message mo agad ako. Isang stomach and digestion wellness advisor, tutulungan ka niyan ayusin ang ugat ng problema based sa pangangailangan mo.